pastor for today, Ma'am Emily Balunang. Hi, Ma'am Emily. Yes, welcome to Jesus is Lord. Thank you for coming. Praise the Lord. Okay, kita maglangan mga igsoon. Let us go to our slides this morning. Praise God. Praise the Lord. So, nakipagkita nga picture. So, ito yung nakita. What can you see? Mga empty chairs. Mo nadapit? Sa simbahan, sa church, na may pulpit, may empty chairs. So, naano ko'y basahon nga mga POVs or yung mga point of view, no? Nga nakita lang po na ako siya sa social media. Maybe some of you nakabasa na ani, but gusto lang po na ako na share sa mga walay social media accounts. Kinsay walay mga Facebook nili, walay Instagram, walay TikTok, walay Threads, isa pa, walay X, kompleto, walay WhatsApp, walay Weibo, gabi na, walay, kanya na lang. Anyway, so, allow me to read this point of view sa usa ka pastor. It's in English, but atong simple mo po din yung English. Ato lang hapon siya Bisaya on gamay. As a pastor, some days I am deeply grieved. Na isa ka pastor niya siya, na ay mga panahon na masubo ginaniyang kasing-kasing. I'll hear complaints that the sanctuary is too hot or cold. So, makaduwag guys siya ang mga complaints sa congregation ba nga, so nasimbahan, ay, grabe pala igang. Di ba sa igang? No, mabati ba yung kata-igang? Nilagay na ako. Praise God! Salamat sa Ginoo sa panahon karon. Okay, medyo bugnaw yun. And then, hindi na kayo kaigang. You know what? Dili niya sa akin humuling ko. Di maging humuling ko dili sa front every Sunday nga. Dili niya na grabe ka bugnaw. Ito sa pinakainit, medyo init na ginakawali alkuba. So, okay na karoon kay pareho na tao temperature kay bugnaw man. So, that the chairs are uncomfortable. Uncomfortable ba nga itong mga? Di, wala ka nagtukoy sa duty and Valencia ha. Sa point of view sa ka-pastor. Ang kuan dumog siya, di ba comfortable ako bilingkuran. Uy, di ko comfortable aning bangko, ani. Gusto ko potsyon. That the service run too long. Kadugay, baka ay mahuman sa panimbangon. Ay, gutom na kaayo. Pero ayun lang po na kapten ko tagalas mo sino. Dili ko din nga. Pero, you know what? In the past, kinsa na kayo nandong? Alas 12, gid mamuli mo. Adto nga to sa simbahan, alas 7 pa kapin, mamuli alas 12. Grabing sinigbahay si Lord. Adto nga time. But sa ato nga generation karon, daghan na may mga churches and gina-adapt po sa GIL ang kanang time-bounded po na mga services. So the music wasn't their style. Mga batanon, ang mga music karon, di ba? Di man jolly ang music, pangkaraan. Labi na kadaina, karaan itong ipakanta sa worship leader ay sa so, malaki nung dumato, gamay pa ko, mga pati ipakanta sa una. No? So, mga batanon, hindi kaganahan ng mga kanang inana, pero ang ilang ganan, mga lukso-lukso. No? The kids ministry didn't have enough activities. Kumusta man ang kids ministry? Ang atong mga anak nagtatagaw. No, the kids ministries. No. So, kung natin mga talent diha for kids, tabangan na ito ang kids ministry. The coffee wasn't their favorite. Kung mo nag-serve of coffee din. Kung gusto mo
mo drink of coffee kay medyo now na ibaligya. Pilang cups din. Anyway, the coffee wasn't their favorite. There weren't enough people like them. Ito kami para sa amutan. They didn't feel connected. Morning sa kamulo sa kapastor. And then, another thing. Meanwhile, medyo gamay rin, ipaligo na ginapagin. Meanwhile, on the other side of the world, sa atong side, other side of the world, a group of believers gathers in a jungle clearing under pouring rain. Na mga believers nga to, nasa sa jungle, gasimba, na ulan-ulanan. So, wala man yung emphasize at i-appeal diri, but dili lang sa jungle, even sa mga disyerto, dito sa Africa, sa Sub-Saharan, no? Nandiyo na nga Sub-Saharan Africa, na dito ang mga believers ni Jesus Christ na to, wala nang tao ka ng mga nindot na building, wala mang ila dito. So, on the other side of the world, they're singing with joy. No chairs, no sound system, no air conditioning, just a passion for Jesus. Maurag yun ang naa sa ilang kasing-kasing. Maurag yun ang bit-bit-bit nila. Somewhere else, underground churches, we know, katong mga Muslim countries, underground churches nilang ginabuhat, kay bawal na dito, are whispering hymns for fear of being discovered. Sus patay kita ani. Ano? In a desert village, believers walk miles barefoot. Datingin lang for a 2-hour gathering around and hand-dug fire pit. So, mubaklay pa sila para lang musimba, worship. No one's clock watching. Roon, basta taiman ako, ani sa mga taiman ko ninyo, no? Ito, di ba? This is reality. POV lang sa kapastor, pero iyan yung tanan ani, ipag-istoryahan ani, kung nakabasa mo ani sa Facebook. So, tanan, maigo gid ani nga mga simbahan. No one's clock watching. Pero kita makaana kita. Gutom na gid kaayo. No one's checking for padded pews. No, kung unsa ba kana ang ilabang mga gipanglingkuran, kuan ba? Kanang kutsyon ba, comfortable ba? They're just thankful to be together. Are we thankful, mga igsoon, that we are here? Gathering for one purpose, and that is to glorify our living God. Amen? Kaplamakan si Lord. We have more resources than any generation before us. Atong generation before us sa ancient times, mas grabe to sila, no? Walang-wala din sila. Pero kita, we have Bibles, buildings, music, budgets. Budget, finance. But we are poor in joy. Pobre kay ka sa kalipay. Discontent in our comfort. Numb. Bang ka lang sa numb ka ng manhid. No? Numb in a culture of spiritual excess. Well, in fact, manhid ka ito. Sobra-sobra, no? We are all free. To grasya sa Ginoo atong gipalakad diri nga we are all free to worship the Lord. Pero grabe ka nang manhid ka na. Pero ang uban, ang other side of the world, upaw sila. We shop for churches like we shop for shoes. Ang mga tao mangita, di na ako ani nga simbahan kay aircon, di na ako ani nga simbahan kay maayo wali ang pastor. Di na ako ani nga simbahan kay mga friendly sila na atinidadhan ng mga singles. Dekang ko'y, di na lang ka simbahan. Dapat believers na lagi imong ka na mauyab. Pero wala ko makita sa church pastor. Dito na ako sa other na simbahan. Kung pangita, style, feel, comfort. Una, tinuod bitaw, reality na siya nga ang mga tao pangita. That's why ang mga churches karon gapang upgrade. Gapang upgrade sila because ang church
or ang management or ang leadership, they want people to come to the church. Pero ang church, mangita og comfort, mangita og sa pagpwede ganahan mo simba po no, gabi kaigang kung ang imong silingan na simbahan, gabi lagi mo po check aircon, yung dapat i-serve na snacks, di ba? Muna na ang realidad karon. But the early church didn't gather for convenience. Wala sila nagtigong para, hindi ko kay comfortable. They gathered out of desperation. Desperado sila kay Jesus. They didn't need stage lights. Stage lights, no? They didn't need stage lights or skinny jeans. They needed, yun sa'yo hindi kinahanglan, Jesus. And they're willing to face prison or death for the joy of being with other believers. Bahala na. No, magkalisod. Sa ilang panahon na, that time, singing praises to the one true King. And that is Jesus. Makompare lang na nato, no? But we are living in this era na ang realidad yun, maog yun, comforting ang panitaang sa tao. And then, next slide. Taas-taas ang akong introduction. And maybe that's the real tragedy. So while we complain about thermostats, too cold ra ba or too hot ang atong palibot, others are risking their lives for Christ. Ang simbahan, naigaw kaayo, tugnaw kaayo, sa sobrang pagkatugnaw, makatulog na lang po. Sa sobrang kaigang, alimuot po. Muna atong mga concerns. Pero sa other part of the world, ang ilang concern is muris sila sa ilang kinabuhi for Jesus. While we sit surrounded by resources, they worship with none. Nag-worship sila, na maski walay kaon, nag-worship sila, na mas gabaklay na, nag-worship sila, no, maski wala sila. So kita surrounded. So after this, napagitay mga lunch break, di ba? So, and there is indeed a privilege also for us. No? Our, kanang pabor po na sa Ginoo. Walang po ang POV sa usa ka pastor. Next. Maybe the room isn't too cold. Ingon pa niya, maybe our hearts. Maybe our hearts are. So think about it. So, basta di ang room ang di na kayo bugnaw. Basta di ang atong mga kasing-kasing mas namugnaw pa. Or namugnaw na. So, kumusta ang atong kasing-kasing today, mga igsoon? Are we ready to receive the Word of God? Amen. For you. Di lang sa akong benefit, but for our benefit. Are we ready? Amen. Praise God. Are we ready? Amen. Let us pray. Father God in heaven, make our hearts ready. Make our hearts open, Lord. Sa imong pulong karon nga kabuntagon. Let us receive our portion today. And let this portion, of God, be implanted, be rooted sa mga tago sa kakasing-kasing, and let it grow, Lord God, so that pagawas na mo ani nga room, Lord God. Lord, na aming may share sa mga tao na ginahanglan usab kanimo. Lord God, as I stand in front of you, in front of your people, hide me behind your cross. Apart from you, I am nothing. Let me deliver your word, O God, according sa imong gusto, Ginoo. May you be glorified, Lord Jesus, sa among taliwala karon. Holy Spirit, have your way sa matang usa. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So ang tema nato for this morning is all about Christ's presence is the answer, regaining strength to carry on. Makita nato sa Matthew 11:28. Christ's presence, ang presensya sa atong buhi nga Dios, sa Dios nga atong gialagaran, maunay katubagan. Sa unsa nga klase nga katubagan? Katubagan para mabalik ang kusog, no? Nga na
nagamit nato for how many days, how many weeks, how many months. Now, gingon diri, half the year has passed. No, bitaw, di ba, July naman dahil karon. January to June, nilabay na. Tuwa na sa tuig ang nilabay. So on. No? Half a years has passed. And for some of us, the journey hasn't been easy. Tuwa na sa tuig ang nilabay. Kumusta naman? From January na hinumduman pa ba nato na naay words si Lord sa ato this year? Kumusta naman from January to June? Na-fulfill na ba? Kumusta naman? Naka-breakthrough na ba? Last June, ang atong tema is all about breakthrough. Na ba yung nagsugod yung breakthrough? Amen. Praise God. Salamat for that. Amen. But you know what? Ingon diri, and for some of us, the journey hasn't been easy. Dili tanan kanang di na hamloy. Ayahay, smooth ang breakthrough nga gitinguha. No? Dili. From January, we've been praying for breakthrough. Dugay na. Then for this year, we've been praying for that as well. From January to June. Yes, ang uban nakaarangkada na. But for some of us, the journey hasn't been easy. Naagi uban nga naglisod pag yun. Naagi uban nga wala pag yun noon naka-arangkada. The challenges we've been through may have drained us. Asa man ta na-drain. Asa man ta nga-uga. Asa man ta naluyahan. Leaving us wondering where to find the strength to last through the end of the year. Lord, gikinahanglan ako ang kusog. Inaapay another second half of the year nga itong i-conquer. Then at the end of the year, dahil may na, kumusta mo na itong tuig? May na po ito, God is good. Unsa pa? Aside sa God is good, hindi na dahil ka makahinungdong. No? Hindi na dahil ka makaingon nga, yes! 2025 is the best year ever. So, napakay chance igsoon. You still have the chance not to work out July up to December. We praise God for those people na nakaarangkada na sa business, sa pagpanarbaho, nakaarangkada na sa ilang sa ilang every aspect sa ilang life. But today, the Lord is telling us sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Kung mabasa dito ako, ani, ang ako hinumduman, di ka ng tao nga, grabe ka, ika problemado, grabe ka ng tao ba nga, na-haggard kayo na, kaya na tao? Pero nakita ba mo tao nga, grabe kayo siya ka problemado, pero buwa pa niya hapon. Kakilingi sa iyong kata, panurag siya na. Nakalang, grabe kayo nagkang problema! Pero kaya gahapon ng lipstick, kaya gahapon ng kilay, kaya gahapon mag-make-up for the girls or women. For the men, karugdom lang ko ni Godfrey. Ma-mention kaya na maligyan mo mga sabon, mga beauty soap, na hindi siya ganahan kaya hindi na gusto na ito mga germicide. So, pwede safeguard. Kung pamalit na lang mo dito sa mga department store, mga men, kung gusto mong safeguard, Bioderm, kaya nga mong soapin kay pampasoft sa skin, kung magina ang mga baligya. No? Kaya ang mga men, kaya magita sila o itong mga 99.9% kill sa germs. Sa diyayang lapas. So, ingon ana pa. Come to me, all you who are weary, kinsay gipangkapoy. Wait ba ta? Di lagi masayan sa now. Pero abin mo dili biya basihan no ang itsura nato physically kung ikapoy ba ta. Naara gila sa sulod sa kasing-kasing. No?
Tingala lang ka, mag-research niya, mutulo na lang ang luha. Naging-kapoy na di ay siya. Dili na siya mga, pero buwan pag-ihapon, walang tulo ang luha. Diba? And burden, kinsa mo na burden diri. And I will give you rest. Ang idea, that is Jesus. Now, mga igsoon, ang atong pinaka-tema materno kay Christ's presence is the answer. Let me give you 5 points lang. Christ's presence is the answer, number 1, when we grabe, unang magiging, anong giunang magiging when we need financial rest. When we need financial rest. Insay impas na mga utang diri. Mataas na kamot sa mga impas na ang nangutang. Ang utang. Impas na gahapon restaurant pero nangutang na pagtugay ng bunta. Impas naman. May kahumanan, no? Ngayon pag it's dili mo ka makabutang sa store, basta wala dili mangutang. True or true? True. Bihira na lang sa ato nga mo cash o sakyanan. Bihira na lang mo cash o isa ka butang. Financial rest. Kinsa na kinahanglan na? Sure? Yan, naimpas naman ka, itong yaging si Manang, anong nag-reloan naman po lagi. Boring pa ng life, Pastor. Uy, basta wala yung utang. Boring ang life, basta wala kayo makuot ng Bible nun. Ang kanang mga tao na nag-istoryaan na, kanang nangutang na naay kabayad. Yan ang nabata. Kining pasabot ni financial risk, kanang nangutang na, wala ito ikabayad. Yun, maka-drain gid na siya sa utok. Maka-drain na siya sa kasing-kasing. And we are not exempted. I am not exempted. I am standing in front of you. Dili ko exempted aning financial rest. When I was still single, grabe kong utang. Gi-introduce sa ako ang loan. Kumusta man na, uy. Okay, kanang nag-support maggugo sa akong family that time, na nagpa-eskwela ko sa akong manghod. Then, dili kaigo akong sweldo. So, isa ka, kauban ako sa office na may, mag-loan na lang ka. Kung saan ng loan? So, kaya ba, mamot ng kag-ingon-ani ka, na kung afford ka, like, for example, 15,000. Hindi ko, hadlo, anak. So, lagi ka makatawag na sa inyo. So, sige, so, try ko. So, kahadlo ko, naatit naman. So, gusto pa ko, I want more utang. Ginagan pa kayo mayroon nun. Hantod na lubog na dahil ko. Hantod na di palit halos o underwear. Hantod na wak may kaunon. Kaya na-excite na sa utang. Pag muabot na ang kwarta, kung saan yung muna-unahan, gana ko si mama sa papa, ako mga manghod. Pero, mukuha ko portion na ako. Di ba, bahala lang mga pagbayad sa sunod ng mga bulan. Never good. Hangtod for how many years? Di ka po'y nagikuaning sige pangutang. Hangtod, iabot ang punto. Mga igsoon, mga magminyo na ko. Yan, naging ko, Lord, gusto ko bago kong magminyo. Ano na ko'y utang di? And true enough, mga igsoon, na minyo gid ko. No, pag minyo na ako, wala gid ko'y utang. Wala ko lang. Ako ba na rin ang utang? Adto para sa iyang ipakasal sa ako. Pero ako, ang ako mga loans, impas na gitanan ko, yes, Lord. Ako ba na ako magsalit? Kaya ako ba na taluan sa ng utang, sus. Pero, ato sa una, karon may talaw sa utang. Utang yapon, hantod nga. Hantod nga. Sakit na kay mga dughan kasing-kasing. Ikapoy na. Hantod karon na ako na may utang. Pero thanks be to God. Medyo paghihawa na o pila paghihawa. Sa una kay, halos di paghihawa. Karon kay makaginhawa na gid mga makatulog na pud baya. Yabot ba sa punto pastora kadi ka katulog tungod sa utang? Yes. But
Isa may kinagdagan kay utang niya, nakatulog pa ka, glory to God. No? Financial rest, yun ang atong ikinahanglan. Trusting in God's provision. Encourages believers to rely on God's provision rather than worldly systems. At then, gina-offer ang kalibutan. Invest diri, invest dito. Gusto mong kita, motibo ba sa mga believers mo, invest ko ani Lord para sa ministry. Lord, mo invest ko diri Lord, kay kung makakuha ng dako nga amount ani, sus, na, mag-save ko sa ministry, ani, kada ko po nga amount. Pero kay scam di ay ito. No? Wala ta ni-rely sa provision ni Lord. And we've been through that. So, ito year? 2019, 2018. Mga kasagsagan sa mga investment schemes. Those are worldly systems. And karon hinahinay na sad sila. Kung di na ito mabantayan, yung click lang na dito sa Facebook, gagamay ng mga interest, na, may nalang yun. Nakaagi na ta sa mga, we've learned our lesson in the past. Amen? Nag-learn na ba ta sa itong lesson? Basta-basta mo invest anang mga kuan? Smell the script. Ako mga classmate. Mga classmate ng mga nag-invest, no? Huwag yun na ani. No, kundi kasakit. Kung kaligot-got. But today, mga igsoon, let's have a financial rest. Kung mangutang magalit ta, that means able ta mo bayad. Pangayon po nato ang tawang yun sa itong buhay ng Diyos. That's why trusting, ang solution sa financial rest is trusting in God's provision. So, gina-encourage na ako ang JIL people, Valencia City, San Fernando, Apinato, Bukidnon. Let's rely on God's provision rather than worldly systems. Amen. Praise God. Kasi gusto ang financial breakthrough. Amen. Kitang tanan. Number 2. Emotional. Nandurigid sa kasing-kasing. Kinsa may mga broken-hearted. Mental. Di uban na rin sila. Kaya nga no, kung emotionally broke ka, automatic yun. Apil lang mo. Connect nila sa imong huna-huna. Emotional and mental rest. So, kung daghan nag-utang dito sa financial na aspect ta sa number 1, mukulat na siya sa imong emotion pag di nakabayad. Pag nalubog ka sa utang, ako'y nainhan, nag-loan siya, or ako kung binuhatan sa good sa una, na pag naiwala, mulong yun! Grabe. Pero wait, wala na akong pera, at least, masaya. Isinayin mo na nga koan. Inanagin ko sa una, bala, wala ko yung kwarta sa kan. Basta may nalipay ko. Nalipay ko, nakalaag ko diri, nakakaon ko ani, pero inutang na ito na ako. No? Yeah, pagkasunod ng mga bulan, wala, nagkautang-utang na. Labi na ganang December. I'm the richest woman in the world! Pag-abot sa January, na emotionally, mentally broke. Nawa na, so naman na. No? Naloan na ang ATM, wala na. Diyos ko, Lord. Salamat sa Ginoo, sa mga nakarelate. No? We've learned our lesson, humanan no. So, emotional, di lang abot sa kwarta. But even kung na ay mga, kanabitang, conflict within the family, grabe pinaka-emotionally, kanang draining, mentally draining na kay kaaway sa imong silingan, or dili maayo ang imong kasing-kasing towards that person, ikaw po kakatulog. Gigihapon ko ay hindi ko katulog kay bitong na kanang Kristohano na ta pero ate kaaway matulog mo makatulog gihapon ay mura lain pud kay pero wa na mga dagko kay mga eye bags ako ba hindi man mag eye bags ako dili ko ang type
Ako nga mag-eye bags kung walang tulog, pero na ako'y daghang dark circles. Masaya na, ay klaro yung tulog, okay, ang mga mata, mga mata, di makita. So, di ta katulog kung naatay mga kasakit sa atong isig kaigsuon. Di ta katulog, labi nagtapad ang imo ang imong kasakitan. Di ka katulog, pero mo tapad, naghagok. Bansik. Ay, wala nag-away gabi ka. Pero mga miyan, katuigan. No, di ka katulog kung emotionally drained ka. Kung sa may nakapasamad sa imong kasing-kasing. Nga gitulisok yun ang imong huna-una. There was one time na nahitabo sa ako, nga giinanggit ko sa isa ka somebody, na iyagi kong ano bang, basta grabe niyang istorya against niya. Kung saan ba akong kulang, medyo na-late lang gamay sa task na gihatag sa ako na na-late gamay na task ba. Hindi na ko nga, giinan ko ato niya nga, basta gusto ka mag-sorry sa ako. Mag-sorry man ko sa iyo. Pero no, sorry, niyaman nang ko sorry, pero init, kaya akong lawas ito, ako sabot sa akong gibati. Pero gipili ihapon na ako nga, Lord, please help me na dili ko masuko towards that person. Pero ako katulog ato. Bago pa ko ato bago pa biyaan na ni Pastor Beth. Yan na si Pastor Beth, welcome to the club. Nga na doon ang bation sa mga pastor na masakitan. Ay, Lord, mahal ko. Ayaw, pero wala ko masayang. Kasi nakabati kong emotional and mental rest. Mga 2 days na ako ito. Another emotional, no, and mental na kanang draining ko sa akong heart. Katong namatyan din ko. Namatyan kong mga dogs. Natawa. Uy, grabe sa sila. Ayaw ba? Ako ba na silang mga anak? As in, first ka ng love na ako nga doon nga si Hero. Kita ang mo. Kaya umalan din ako sa church. First, ginya nga pamatay nga mura gin og giihaw pod kog apil. Ragi ko giihaw apil. One day, gina ko hinulaka. One day. Then nasundan ako yung isa. Nagay ka kami sa Manila at ni Junjun. Ano na din ni? Nakauwi na di ay ni. Then nasundan na po last year. Lord, kakapoy ba? Ani draining ba sa kasing-kasing ay. Nga ka nang mag-alaga kang pet, ya mamatay lang yung rabbit. Ako, mga dogs man niya, kaya namatyan na rabbit. May hindi siya nga, nakarelate na dito sa imo pastora. Angel, nakarelate ka. No, katungay mga pets, draining, uy, abini mo, iro, raman na, kung ano naman na, minyo po akong isa ka sister na laki, mga 15 years old na si Tommy, hala, hapit na niya, uy, Jesus name. Pero, well, that's reality. Maybe that's sila ko, if you want pets, if you want na mag-alaga o pets, you should also be ready emotionally and mentally. Kay ang ilang lifespan, gamay na yun. Okay lang kung mo sila sa ilang full lifespan. Pero kung magkasakit, draining financially. Mahadlo kung magkasakit eh. Puot, gid ka. Alangan mo, pasagda na lang mo. Puot, gid ka. Draining financially, draining emotionally, mentally. Kamatay di sa ang last na dog na si Pablo. Nagsigig. Nagkalot na si Rene. Gusto, ayaw na lang hirap. Siya, hirap niya. Dito, sunod sa balay. Pablo! Pablo! Ayaw ipanungog sa iya. Ang gusto daw niya. Wala ni tulog dahil magabutag. Hilong kayo nindo ka sa isa room. Sabi ko, kuya ba? Ayaw kapit eh. Ako kasing-kasing din ay. What if si Lucy? No, Lucy, I love you. Hila ko na hinuan ko nga mag-ginom-ginom. Kung wala, gimingaw ko ni Pablo. Mingo na po sir ni. Kalutang! Mawala na pala kong kamino kay pakalot man sa ako.
Naraman sa mong pagkaran na gitalo. So, emotionally and mentally rest. Sa may niagi ay na. So, unsay solution? Peace amidst anxiety. Finding peace in His presence even amidst life's demand. Dagkan kay demand ang kuan, uy. Dagkan kay demand. Lalo na kung ikaw sa kamama o papa ni daghay anak na pa-eskwelahon. Aside sa financially madrain ka, emotionally, mentally, appeal na na. So on. Appeal na na. So, mo na mga demands sa kinabuhi, but di kinahanglan nato ang peace sa Lord. Kana bang peace that surpass all understanding, nga kana bang despite sa kagubot sa kalibutan na hapon kay peace, and that is because of the presence of God sa atong kinabuhi. Mo na itong pinaka-edge ng mga Kristohanon. Amen? Amen. Ito, batawan na ang atong kanang may advantage. Kay masking pa o wakay kwarta, sakitan pa ta, no? Pero kailangan ng presence ni Lord. Mao na makapahupay sa ato. Amen. Amen. Praise God. Number 3, physical rest. Kini, ako ni siyang una-una. Kini physical rest, wala siya daghang utang, so dili kayo siya hindi siya financially drained, possibly. Wala po siya na heartbroken, wala po siya kanang maturing, kay wala siya daghang problema sa kinabuhi. Pero kailangan yung physical rest, overwork. Pati Sunday, trabaho, gigihapon. Hindi lang sa physical rest, kanang hindi lang sa work. Hindi ko overwork in terms sa iyong pag-eskwela kay hindi ko kayo assignment. Kung kayo po project, Sunday lang yun. From Monday to Saturday, grabe na niyo mong eskwelahay. Pag Sunday, mag-project pa ka. Pagkahuman, wala na dayon physical rest igsuon. Nahantabo ni siya sa ako pandemic na time. Niya kasagsagan sa mga online jobs. So, alam na sa balay, grab gid akong opportunity na mumatag sa iyo, alas 6 sa buntag, kay na anong estudyante mo, humanto, og alas 10, maraming kayo ng ako, no? Pero ang ubang teachers, from 6 a.m. to 12 midnight, ang ilang ko niya, kapi-kapi na lang na sa lahat ng nanay namatay ng mga kabala ng mga teachers, kaya sobrang na overwork, over-fatigue. So, ako 6 a.m. Usay, nako ko ng 6 a.m. Usay 8 a.m. Wala pa kilamos! Pag-ingon na, 5 minutes na lang, dagan na dito sa classroom, on sa computer, ko dayon. Dili na ang gwapa. So, ubos ay nalang pangutana sa itsura. Kaya dili naman na makita sa online. Hi, hello, good morning. Anto gabi, mantod nga, napagaw na ko, di mo katingog, wala na. Antod nga, kape kayo. Pero at the end of the day, at the end of going, wow, dako akong sweldo. At the end of Kinsina, wow, dako ang sweldo. Yes, na-enjoy na ko itong sweldo. Mura, 1 day millionaire. Uy, ang bala, may BTM. Inaka mga pranta, mga crab, shrimp, mga karne, pulo kaya mo ref ato. Pagtawagan din ang mga igsoon, dili na ito manihapon, dili ito maniudto. Pero kay savings, sige lang, kay kayo desan. Bata na punta, kanalapin mga bata nagulat. Gabi ka ito yun. Until such time mo na ako'y break. Wala sa una, more students, kay more money. Karoon mo wala na ko, absent na ka ng bata. Uy, hindi ka po naman ko. Kaya kaya mo absent. Pero kung absent ko, yes. The 9-1 afternoon, sit down ko dito sa akong classroom. Di kalit na akong hila. No, ako sabot sa akong gibati. Ano man ni Lord? No?
Kaya pag physically drained ka, mentally drained po ka, emotionally drained po ka. Dili lang kay nga no, wala na mo may time po actually sa Lord with adto. Kaya pati Sunday, mo trabaho man, alam mapunta sa balay. So grabe, wala na akong i-honor ang Sabbath. Doon ay mga online services adto, pero basta lang, makatanaw, lahir na ingon ani nga gathering. And I know di lang po ako ang naka-experience atong the whole world naka-experience po o ganang physically drained yun mga igsoon. So dili na to hayaan ang atong self nga todo trabaho kaya maka-drain din na siya. Unsay solution? Embracing God's gift of Sabbath. Don't we know that Sunday is a gift? Siguro for some denomination, Saturday ang gift ni Lord sa ila. So ato Sunday, this is a gift from the Lord, mga igsoon. That is to give us rest. A well-rested life becomes a vessel for experiencing God's grace and favor. Kung ating na ginabuhin nga na-balance nga nakaresta sa mga pagpalingkamot ani nga kalibutan, diha inoon mag-awas ang grasya, ang pabor. Ay kang sobrang nakatrabahoso, makaingon ka nga, grabe naman ako pagpalingkamot. Uy, pero wag gihapon ko na dato. Grabe na ako pagpalingkamot, pero wag ang gihapon na hintabo sa dagkan, magyapon ko'y utang. Di na ma-appreciate ang grasya, ang pabor sa Ginoo. That's why we need rest. Pakinig sa katapat, pahulay. Food. No? Embracing God's gift of Sabbath, i-honor din nato ang Sunday for the Lord. I-honor din nato na siya for the Lord. Number 4 is spiritual rest. Sibot pa sa spiritual rest ka naman. Pahulay ko spiritually nga ka nang dili na ako mag-ampo, dili na ako simba, dili na ako dili. Ano bang spiritually mo pahulay ka sa presence ni Lord, this is the time nga ipalalong nato ang atong relasyon nga na sa Ginoo. As believers grow in their knowledge and experience of Jesus, they find rest for their souls. Kada bang atong inhon kung kinsa ang Ginoo ka, magkaroon ka, kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Siya ang provider, kay i-provide niya ang tanan. Di harabataman ang atong pag-ila sa atong buhi nga Dios, nga nag-provide sa tanan natong mga needs. Isn't He our God? Our most high God? Our living God? Our King of Kings? Our Lord of Lords? Tamang na ba kayo i-provide niya ang atong salamat sa grasya sa Ginoo, salamat sa kinabuhi, salamat sa... We thank the Lord for what He has done, no, sa atong kinabuhi, but we also worship the Lord for who He is. Dili lang taman kay tungod, kay gihata, ni-supply ni Lord ang atong needs. He is beyond that, mga igsoon. Sobra pa ang atong Ginoo, ana. That's why we need spiritual rest para mulalong pagyud ang atong pag-ila. Nakaampo ba ta sa itong magalingon nga, Lord, I want to know you more. Nga dili lang taman kay kung unsa akong kinahanglan kong healing, you are my healer, yes. Kinahanglan ko og kanang mga pagkaon, kwarta, you are our provider, yes. But like, soon, our God is beyond that. Labaw pa ana. Atong ipalapos ang atong huna-huna, dili lang taman sa ceiling, but towards heaven, kung kinsa ang atong sovereign God. Ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang tag-iya ang tanan. Amen. Amen. Atong tinguhaon sa itong kasing-kasing, nga Lord, maihan ta pa ka. I want to know you more. I want to know you more sa akong kinabuhi. Para di lang ako taman or limited lang ako paghuna-huna. Sa sige na ako pangayo sa imo. And ako gituuhan na you are my provider.
Dili lang tama diha. Yes, salamat. Blessed kaayo ko, Lord. My life is so blessed. I'm so blessed because to provide me, Lord, ang akong mga panginahanglanon. Ito ba niya akong mga pag-ampo? What if? Dili ito bagon sa Ginoo. What if we si Lord? No! Asa naman ang pag-provider ni Lord diha? Naka-provider naman ang atong nailhan. Healer naman ang atong nailhan. What if di tayohon sa atong mga balatian? Naka-healer naman taman. Provider naman taman. That's why we need spiritual rest. Nakalagay kang musit down sa ka, bago ka muadto sa imong trabahoan, musit down sa ka, magmuni-muni ka, inhuni mo si Lord, Lord, kinsa di ka sa akong life, pwede ka mo reveal today kung kinsa ka sa akong kinabuhi. That is to know Jesus Christ. Amen. Amen. And we should do that every day. Number 5. Ang kining number 5, pag malampasan na ito itong upat na buo, this time, living in Christ's rest. Ang atong ginabuhi, diha na gid kang Kristo. No turning back. Holistic approach niya siya na ang pagpahulay nato uban ni Kristo, apil na diha every facet of our lives. Financial man, emotional man, spiritual man, physical man, na bahin sa atong kinabuhi, mupuyot ta uban diha kang Kristo. Because we know na siya ang solusyon. We know nga siya ang tuburan. We know nga siya yun ang atong makuhaan. Siya ang resources nato. Siya ang source nato of everything. Amen. Amen. Let us give God a mighty clap of praise. Praise the Lord. And for our conclusion, mga igsoon, mo yung pinaka-good news yun. Jesus is inviting us to come to Him. And when we do, kung lang na sa iya, He promises to give you rest. So come and recharge. Magpa-recharge ka mga igsoon in His loving presence. Kaya naghulat si Lord sa imo o sa ako. Pakinggan siya yung katapan, naghulat si Lord. Sa presensya mo, sa presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Let us all stand. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Itinguha ba nato ang presence ng Lord? Christ's presence is the answer. If we are financially broke, emotionally, mentally, spiritually, physically broke, igsoon ang presence ng Lord, ang katubagan. All we need is to go back to His presence. Saan ba, Pastor? Dili lang ba kang napag Sunday? Even in our everyday lives. Kada adlaw, go to God, pray to God, read the Bible, worship Him in your personal altar. He's inviting me, you, all of us to go back sa iyang presence. Sa presensya mo, may kayo. Hindi ka physical na kaayuhan. Sa presensya mo, yes. Sa presensya mo, alunay kalipay. Hallelujah.
Your presence, Lord, ang katubangan sa tanan, Lord God, na among gikinahanglan. We want financial rest, oh God. We want financial breakthrough, Lord. Gusto naman, Lord, na wala namin daghang utang. Kung makautang man gani, may makabayad mi. Because it is provided by you, Lord. Tabangin mi, Lord, to live life na walay any kasakit sa among mga kaigsuunan. And if you have seen, Lord, sulod sa among kasing-kasing na napay mga kasakit, and it's hard for us to forgive those people, please help us, Lord, that day by day, Lord God, hinay-hinay na mo, Lord God, mapasaylo ang among isip kaigsuon, Lord. Because we want to be emotionally free, Lord, mentally free, Lord God. Gusto na mo kinabuhi, Lord, nga hapsay. Dudalhay mga challenges, pero ang kalinaw, Lord God, magpabilin. Because your presence, Lord, naaka na mo, oh God. Ingon pa ni Moses, Lord, kung dili man lang ganin, dili mo ubanan. If your presence will not go with us, dili na lang po. Dili na lang po ni mo nga David. Dili na lang po ni mo go on sa kinabuhi kung wala ka. Because everything is useless, Lord. Sayang lang ang tanan. Sayang lang ang pagpalingkamot na mo, Lord God, kung wala ang imong presence na mag-uban ka na mo every single moment of our lives, Lord. We need you, Lord. You have invited us. Imumigi-imbita to come to you. We open our hearts, so God. Among iablihan ang among kasing-kasing. Nagaduol kami kanimo. Uban sa pagpaubos, tubangan kanimo. And yes, Lord. Yes. We say yes to you, Lord. To your invitation, oh God. In the name of Jesus. And today, Lord God, as we continue to dwell in your presence, let us commemorate, Lord. Let us remember what you have done unto sa cross sa Calvary. Hallelujah. Let's just worship the Lord. Father, draw me near to where you are, for you are holy, so holy, and I worship you. Praise God. Father God in heaven, among ginumduman ang imong gibuhat ngadto sa cross sa Calvary. Salamat, Lord, sa materials, Lord, sa elements nga mo pagagamitan karon. This bread and this juice, Lord God. Panalangini, mga KKBs, Lord God, na mo distribute ani. Bless the works of their hands, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, it's a new morning. In your presence is where I want to
what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us raise our bread. You know, Jesus, among i-acknowledge that indeed this bread symbolizes your body. Lord, nagilansa nga to sa cross sa Kalbaryo. Ibunal-bunalan, O God. And by your stripes, Lord, na ato'y katuyuan itong mga bunal, mga samad, mga labun sa imong lawas. By your stripes, Lord, we have been healed. By your stripes, Lord, nagdala to kaayuhan. Dili lang sa among physical nga panglawas, but kaayuhan sa tanang aspeto, sa financial, sa material, sa physical, sa emotional, sa mental, labaw sa tanan sa spiritual nga kaayuhan. In the name of Jesus. As we partake this bread, let the healing power of the Lord Jesus Christ be upon us from the crown of our heads down to the sole of our feet. In Jesus' name. Let us partake the bread. In verse 25, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us raise our cup. Lord, kining juice, Lord, nga among pag-iimnon karon, nagsimbolo ni sa imong balaan ug hamili nga dugo. Mamoy naghugas sa among mga kasalanan, moy naghatag kanamo og kapasayuan. O moy naghatag kanamo og kaluwasan. Salamat, Lord, sa forgiveness. Salamat sa salvation nga among naangkon. And today, Lord God, as we partake this, our hearts are grateful for the best gift ever na among nadawatan. Ang mao ka na ang kaluwasan